Sa isang pambihirang pagkakataon, isang pare ang bigla na lamang dumating dito sa isinagawang rally sa EDSA. Ang rally na ito ay pagpapakita ng suporta para kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayon nga sa pare na ito ay dapat umanong tapusin ang usapin patungkol kay Vice President Sara Duterte upang makapokus na ang gobyerno sa mga pangunahing isyu ng ating bansa. At marami pa siyang mga binitawang maiinit at maanghang na salita para kay BBM. Ano kaya ang mga ito? Pero bago natin i-play ang video na ito, isa pang ginang ang lumabas na di mismo umano ayon sa kanya galing sa lugar nila Tamba at nagsalita at maraming ibinunyag at natyak ikakagulat ninyo. Para sa buong detalye, panoorin natin ang full video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Nila, magagampanan yung tungkulin nila. Bumaba na silang lahat. Mga Senado, mga Congress, bumaba kayo. Tumigil na yung mga kampanan lahat. Tungkulin ninyo. Kami ang nagbiga, kami ang nagbiray sa inyo. Diyan, kung saan kayo nandito ngayon. Kung saan kayo nandyan ngayon. Nakaupo. Bakit? Ano lang ginagawa ninyo? Subayan ang Pilipinas. Hindi kami magkaganito. Kung sakto yung insakto. Nasa katarungan yung ginagawa ninyo. Pero wala na. Tinatapakan na ninyo ang tao. Tinatadyakan. Ipagtus pa ninyo. Ha? No, Nancy. Inyo kagong giingon-ingon ni Ana. Ha? Ilinaw na kayo ang inyong gibuhat sa bansa natin! Yawa si mga Lord! Ang bansang Pilipinas! Siya yun ang bansang pinili ng Panginoon! Ng Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat! Liwanagin mo kasi Nasa nasa langit! mo. Sino ang tumulong sa hormok nung Ako, taga-urmok ako! Yolanda! Sabi nila, nung unang pumunta doon si Tolentino, ano, akala nila sa amin, ulan kami? Hindi namin makikita. Ang unang nag-rescue sa amin doon sa Urmok, si Duterte lang. Sino pa si Duterte sa Davao? Yun ang unang nag-rescue sa Linde. Huwag nilang angkinin ang hindi sa kanila. May ano. Pero hindi naman yan issue. Ang issue ngayon, bakit ginaganito ninyo ang bansang Pilipinas? Ang bansang Pilipinas, tayo ang pinili ng Diyos na Ama. Lord, siyang nakatingin sa atin. Hindi siya nakatulong. Bakit ganito? Dahil ba ang namumuno sa pag-iisip ninyo at sa puso ninyo ay si Satanas na? Yun ba ang dahilan? Dahil lahat kayo nasa ano na ni Satanas, sa kapangyarihan na ni Satanas? Tama. Kung nanampalataya kayo sa Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, dapat malinis ang inyong mga puso, malinis ang inyong mga utak, makapag-isip kayo ng maayos para sa buong sambayanan. Sabi ko, ito pa si Vice President Sara Duterte. I want to lecture ko about sa legal, the legal matters Ayoko sana sabihin yan, baka mabigla kayo sa akin. Ako naman, tapusin na ang issue ni Vice President Sara Duterte. Why? Wala ka ebidensya Kung medicinality pan, hindi dapat pag-usapan yan. Sa kanya yun. But only, pwede tingnan yan, the President of the Republic. Yun lang Wala nang iba. Ganun. Secondly, hindi ako mag-judge si Vice President Sara Duterte. Pero sa misbehavior niya, dapat ingat siya dyan Vice President Sara Duterte, sana po maging malakas loob po kayo. Be strong in faith. Huwag niyo pabayaan yung pamilya niyo. Balikan po si President Marcos. Sana po, Mr. President, maging patas po kayo. Makisalamuha kayo sa mga mahihirap. Yun ang pinaka-importante. Katulad ginagawa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pinotektahan niya ang publika, pinotektahan niya ang taong bayan.
bayan. Kaya tayo yung walang hold-upper, walang drugs, walang ganito. Sana ginawa mo, Mr. President, pinotekta mo ang taong bayan. Yan ang pinakamalaga dyan eh. Huwag natin pag-usapan, nabudol na ako, hindi naman siya talaga binoto eh. Ang akin talaga, Mr. President, makisalamu ka sa taong bayan. May hirap, di yung pupunta ka sa mga magsasaka. Problema ng magsasaka yan, problema ng mga isda. Ang importante yan, pera ng taong bayan para sa kanila. Yun ang malaga. Yan ako naiinis sa mga nangyari ngayon. Isa ka pa rin, House Speaker. Martin Romualdez, hindi ka dapat makikialam sa baon ng ibang baon. Pakialam mo yung batas ng House of Representatives, iba yung House of Senate. Doon kayo, magtagalugulo kayo. Huwag niyong gulo ng ibang tao. Kayo po ang mga mamayang Pilipino, isang word sasabihin sa'yo, vote wisely. Yun ang advice ko sa inyo. Boto niyong karapat-dapat na sinong mga ngalaga ng ating republika, ang ating bansa. Yan ang pinakamalaga. Protektahan ang mga kababaihan, kabataan at yung mga bata. Protektahan ang mga kapansanan at yung mga may sakit. Yan ako naiinis sa iba dyan eh. Iba ibang jurisdiction nyo. Yan ang mali ginagawa mo, Mr. House Speaker. Dapat diyan ka sa House of Representatives, ayusin mo mga batas para sa mga Pilipino. Advice ko, Mr. President Bongbong Marcos, para di magali ang taong bayan, ibalik ang pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino. Hindi para sa inyo yan, para sa sambayan ng Pilipino. Tayo mga kababayan, vote wisely tayo sa 2025. Sinong karapat-dapat natin? Another bagong senador ng ating Pilipinas. Bagong House Representative, member ng District or Sectoral Representative. Magkaisa tayo, maging tayo, mag-inahon, magpasensya. Kung minsan di ko na pinapansin yung mga issue, pinapansin niya. Ang mahalaga talaga, magkaisa tayo, paumaulad ang ating bayan. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po, Patrick. Ngayon, at itawagin